Okay, magandang araw sa inyong lahat mga idol. So dito sa video kong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ba ang tamang paggamit ng portable impact drill. So ito yung aming impact drill mga idol. So ang kanyang brand is Makita. So pag sinabi natin Makita mga idol, ibig sabihin yan, matibay yan at gawang Japan. So kung gusto niyo ng matibay na Makita, so bumili kayo mismo sa pinaka Makita outlet or sa SM hardware or handyman mga idol. So kung gusto niyo ng mga madaling masira, so bumili lang kayo sa Lazada, Shopee or sa mga online shop. So tip ko lang yun sa inyo mga idol. So kalimitang ginagamit ito mga idol sa mga circular motion. So pagbabaklas ng mga tornilyo. So ito yung aming Makita mga idol. So ipapakita ko lang sa inyo bago natin gamitin. So, ito siya mga idol. So, kapag kayo ay pumili ng Makita brand, so may kasama na siyang 5 pirasong socket. So, yung socket na yung mga idol, ang pinakamaliit na size is 17 mm. Ang pinakamalaking size is 24 mm. So, kung gusto niyo mas matagdagan pa, so bibili kayo ng socket. So, ibang na yon, iba nang bibili nyo ng mga idol. So, ibang voltage na yung mga idol. So, ito lang yung free dito sa portable impact drill. So, may 5 pirasong socket. Ayan. So, kukunin muna. At may 2 battery. Ayan. So, yung battery mga idol, so, 18 volts. 4.0 AH. So, ibig sabihin ng AH mga idol, ampere hour. And then, yung netong ion. So, yung netong ion mga idol, mga idol, ibig sabihin yan yung brand ng battery. So, meron siyang kasamang charger. So, hindi naman natin ito magagamit kung walang charger mga idol. Siyempre, kasama to. At ito yung ating portable impact drill. Tapos, meron siyang tali mga idol. So, ituturo ko muna sa inyo mga idol yung pag-charge nito mga idol. Baka kasi kapag ginamit nyo ito, halimbawa, sa mataas nyo gagamitin, baka sabihin nyo, lobat agad. So, ipapakita ko sa inyo yung indicator or indication na gumagana yung ating battery or full charge yung battery. So, dito, sasaksak ko muna itong battery yung charger mga idol. Kapag ganito, sasaksak ko dito ako nasasalpa ko. So pag gaganyan mga idol, naka-green yung indicator light niya, ibig sabihin niyan lobat or wala siyang charge. So sa pagkakalasama na ito mga idol, ng battery, so hindi natin basta-basta yan hihirahin. Ayan o, hindi natin matatanggal yan. So nahila ko na yung nesa ko rin. So masisira yung mga idol, so katulad nung ginawa ko. So kailangan i-press natin tong press button. So ayan, so napakadali lang. So ganun lang. Ayan. So, ito, lobat. So, ito, charge ko mga idol. So, ayan, kapag ganyan nakapula mga idol, ibig sabihin yan, full charge. Ayan. So, ganun lang ang pagtitingin ng battery kung may charge pa siya or wala. So, ito naman mga idol yung ating portable impact drill. Itong portable impact drill na ito mga idol is meron siyang IPM na 1,600 to 2,100. So, ibig sabihin ng IPM ng mga idol is impact revolution per minute. So, ito meron din siyang RPM mga idol. Ibig sabihin ng RPM mga idol is revolution per minute. Meron siyang 1,800 to 3,500 RPM. So, napakalakas niya mga idol o napakabilis niya. So, itong impact drill na ito mga idol, kalimitang ginagamit ito sa mga pagkakalas lang ng tornilyo. So, para pang-mabilisan kumbaga mga idol. Kasi, kung ikaw ay magtatrabaho, gamit mo lang ang ganitong wrench, o combination wrench, so medyo matatagal ka. So, katulad ng ganito mga idol. So, testingin natin mga idol kung itong gagamitin natin.
Nakakarating ko lang mga idol. Teka lang ha. Maluwag lang yung namin adjust. Ayan. So, matagal siya mga idol. Matagal. So, sa sobrang tagal niya mga idol, pwede pa kayong magkakulani dito sa inyong kilig-kilig mga idol. So, medyo mahirap. Pero kapag gipitan naman o masikip na lugar, so walang problema to mga idol. Ito talaga yung mga recommended natin na mechanical tools or mga electrical tools. So, kung gagamit naman kayo ng socket wrench, so wala rin problema mga idol. So, subukan natin yung socket wrench. Ayan. Socket wrench muna tayo mga idol. So, pakalas tayo mga idol ha. So, sa paggamit ng socket wrench mga idol, kung gusto niyo ay pakalas, ang dapat pigit yan ay counterclockwise. So, pipigitin niyo ito mga idol. Ito. Ayan. Pagka pahigpit naman is clockwise. Ayan. So, sobrang higpit mga idol. So, dito ko siya titirahin. So, ibang tornilyo na ng mga idol. Wala akong pera. Ayan. So, ganun din mga idol. Pwede rin kayo magkakulani mga idol. Pero mas maganda rin ito sa mga masisikip na lugar mga idol. Kasi ito ang ating socket wrench. Meron din naman itong pinakamaliit at hanggang pinakamalaki. So, subukan na natin ito mga idol yung ating impact drill. Kung ano ba yung pinagyayabang ng ating idol. So, sa pagsasampak naman ng socket dito sa impact drill mga idol. So, yung butas niyan mga idol, meron siyang butas kung mapapansin ninyo. Tapos may butas din to. So, ganito lang yan. Ang purpose niya, ang butas na yan mga idol. Ayan. So, may nilalagay dito na pin. Dito sa loob. At may nilalagay na o-ring or rubber. Kasi, kapag tayo ay ganito, halimbawa, ginamit natin to sa matataas na lugar, katulad ng pag-halimbawa, nagbabaklas tayo ng tornilyo ng aeroplano. So, kapag nalaglag to, so, yun na natin mapupulot yung mga idol. So, babay na yung mga idol. Halimbawa, kapag nasa barko kayo, nahulog sa dagat, so, babay na yung ating socket. So, kapag mayroong pin, so, hindi siya matatanggal mga idol. Kahit anong gano'n natin. So, wala lang may lagay na pin kasi nawala na eh. So, katagalan din kasi nitong portable impact drill namin, so nawala na. Hindi nga nalaman kung saan na ilagay. So, ganito, testingin natin mga idol. Kapag forward, pagpahigit, yan, ang ikot niyan is clockwise. So, pagka pakalas naman, ang ikot niyan is counterclockwise. Ayan. So, dito naman sa operation nito mga idol, ito yung ano niya. Kung may mapapansin niyo mga idol, may off button yan mga idol. So, pag pakalas, pag pinindot niyo ito mga idol, lalabas yung timer dyan na kulay green. So, ibig sabihin ng mga idol, yung pababakas niyan is putol-putol. Parang ganun, yan, ganyan, no? Kasi para yung tornilyo, hindi basta-basta agad malalaglag. Pagka ganon. Pag gusto nyo naman ng dire-diretso, mga idol, pipindutin nyo lang, tatanggalin nyo yung kulay green doon. So, hindi nyo na makikita mga idol kasi, medyo malabo. Ayan, So, diretso lang siya mga idol. Kapag ka ganon, ang tendency niyan, possible is mahuhulog na yung tornilyo. So, testingin natin kung gaano ba ito ka-effective yung ating portable impact drill. So, dito, so, kailangan ko ng pang-quadra mga idol. Ayan, So, sa pakalas muna tayo mga idol, Ayan, sobrang bilis niya mga idol, Ayan, sobrang bilis niya mga kalas. Ayan, Ito ang kagandahan ng portable impact drill. So, ito naman mga idol, itong portable impact drill ay ginagamit lang sa mga hindi naman kalalaki yung mga equipment o mga motor. Kapag ka trailer truck ang inyong babaklasin, so mga aeroplano ng mga idol, kailangan nyo na ng
heavy duty impact drill doon mga idol, yung mga hydraulic na impact drill. So titirahin nyo lang ganun yung mga idol. So poporma talaga kayo. Yung pwesto nyo is kumbaga parang mamamaril kayo ng gusto yung malalaking heavy duty impact drill. So kung pagka wala naman kayong heavy duty impact drill or portable impact drill, so meron namang mga socket wrench na malalaki or heavy duty rin. So lalagyan nyo lang ng tubo mga idol, yung mahabang tubo, tapos poporma kayo na para si Pacquiao, ganun, yung ganun lang, yung ganun. Pero papatakan nyo ng gusto at jack, tanggal yung mga trailer truck na mga tornilyo ng mag. So ganun lang. So kung wala naman kayong ganun, halimbawa wala kayong portable heavy duty impact drill at saka heavy duty socket wrench, so meron naman tayong tawag dito, open wrench o combination wrench. So kailangan nyo din lagyan ng tubo kung halimbawa malalaki yung babaklasin nyo. So matibay din to, halimbawa yung mga back wrench, so napaka-tibay din to kapag lalo na original. So pagka local yung nabili nyo, isang forma nyo lang, putol na agad. So wala na. So kapag wala na mga idol, eto na. Eto na yung gagamitin ninyo. So ang tawag dito mga idol is adjustable wrench. So ang advantage naman nito dito sa lahat ng sinabi ko, so na-adjust siya mga idol, kaya nga adjustable. Hanggang 32 mm yung kaya niyang kalasin na tornilyo. Tapos yung pinakamaliit, pwede siya sa hanggang 2 mm. So ayan, napakaliit na niya mga idol. So payo ko lang sa inyo mga idol, bago ko tapusin itong kanta na to, parang si Chito Miranda lang. So bago ko tapusin itong video na to mga idol, so dapat alamin nyo muna yung mga tamang paggamit ng mga electrical tools, power tools, o kahit anumang tools yan mga idol, dapat alamin nyo. Kasi kapag hindi nyo alam to, basta nyo na lang ginanon, pwedeng mapilipit yung kamay ninyo, pwede pa kayong ma-aksidente. So ngayon naman ay tip ko lang sa inyo mga idol. So kung medyo sanay na kayo, basta mahala na kayo, basta tibayan nyo lang yung braso ninyo. Kasi kapag hindi nyo tinabayan yan, pilipit yan. At saka pwede pa kayo maka-aksidente at pwede pang masira yung mga motor o binabaklas ninyong mga sasakyan. So hanggang dito na lang po muna yung aking video mga idol. Sana ay may nakuha po kayong kunting idea sa ginawa kong video. At syempre kung nagustuhan nyo naman po, pwede nyo pong i-like at i-share. At syempre huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe. At maraming salamat pala sa nagbibideo sa akin na si Utol Wawi ng Chemical Solution Incorporation. Tol, maraming salamat and God bless you.